Wala na po. Magandang gabi pong muli sa ating lahat. God is good all the time, and all the time, God is good sa buhay po natin. Kaya po yung tayo sa pong panimula, tayo po muli ay sasamba sa ating pong Panginoon Diyos. Tayo po muna ay lumapit sa kanyang harapan, magpasiyasat sa kanyang pong harapan, magpalinis na nawa ay tayo po minsan pa maging karapat-dapat sa kanyang harapan. To bless your holy name, my heart's desire is to lift you up today. Even in the times of trouble, even in the times of trial, my heart's desire is to bless your holy name. Your holy name, my heart's desire is to lift you up today. Even in the times of trouble, even in the times of trial, my heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire to bless your holy name. My heart desires to bless your holy name. Tayo po ay manalangin, aming Diyos na dakila at mabuti sa lahat. Salamat, Lord, sa buong linggo ng inyong pong kag-iingat, kagabay niyo po sa buhay namin. Lord, tuloy nga Panginoon na ikaw lamang yung mga pong pupurihin sa lahat ng panahon ng buhay namin, Lord God. Sa mga bagyo, sa mga pagsubok, Panginoon, sa mga trials, sa mga troubles, Panginoon, ang aming pong desire is to bless, to worship, to glorify your holy name, Panginoon, sa buhay namin. Purihin ka sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tuloy ito, Panginoon. Tayo naman po praise song. Tayo mong i-declare how good is our Lord God. Amen. Amen, church. Tayo po siyang palakpakan ng malakas. To give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He is the Lord and our God, guiding our way. It is good, yes, it's the holy name. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He is the Lord and our God, guiding our way. It is good, yes, it's the holy name. We give thanks unto our Savior. With our hearts of gratitude, we give you praise. Thank you forever. And I will worship you all of my days. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He is the Lord and our God, guiding our way. It is good, yes, it's so. Oh, we give thanks, oh, we give thanks unto our Savior. With our heart of
namin sa Espiritu, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon. Here I am to worship, Panginoon. Yes, Lord. Patuloy po namin kausapin ang Diyos ang bumula sa ating mga puso. Pagpagod po tayo ng mga awitin sa kanya po harapan. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see the beauty that made this heart adore you. Hope of the light, stand within some palador. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see the beauty that made its heart adore you. Hope of the light, stand with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Within all the days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for the sake we came for the Spirit. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Here I am. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether
Panginoon, kami po ay muling magsama-sama, Panginoon. Salamat, Lord, sa aming fellowship na ito, Panginoon, saan kami po ay nagpapalakasan, Panginoon. Salamat, Lord, kami po magawain na ganito, bagamat, Lord, kami po ay pagod sa maghapong maghahanap buhay, mag-aaral, pastil, Panginoon. Salamat for the strength, Panginoon, na ito pinagkakaloob. Kung ito'y makapagpatuloy sa inyo po mga gawa ngayon ito. Tuloy na, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. To God be the glory. Muli po, magandang gabi sa ating lahat. Sa panamang pong testimony. Ayan. Alam niyo po ba na tuloy lang kanya po sa aking request. Kung yun na, pero kung mapag-share at bumili, sige, basta dito pa. Yung po siya sa po mga sharing time, ano ba pakinggan yung calling responsibility ng Diyos sa kanya pong buhay. Salamat sa pong buhay, Sister Judy Borgo. Gabi po sa ating lahat. Ayaw kasi nga ako schedule niya. Ako na nag-request. Gusto ko lang kasi magpasalamat sa kapudihan ng Lord sa buhay namin kasi nung mga nakakaraang mga bago dumating yung bagyo, marami talaga kami pinagdaan ng pagsubok. Nandiyan kasi yung mga pagkakasakit ni Tia, nagkaroon ng problema yung anak ko, tatay niya, tapos financial problem. Pero hindi ako nawala ng pag-asa na lahat ng yun mapagtatagumpayan. Nangyari minsan, siyempre, wala kaming cater, walang tawag kahit saan, walang order. Ang dami kong bayarin. Nagka-problema ako sa mga bayarin. Pero, madaling araw, nanalangin ako, nagising ako siguro mga alas 2, nanalangin ako kay Lord. Lord, gusto ko kasing kumita ng sasapat doon sa mga bayarin ko o kaya bigyan mo ako ng hanap buhay na makakasurvive kami sa araw-araw. 2 araw, pagkatapos ng prayer ko, tinapos naman ni Lord yung aking prayer. May tumawag sa akin, nagpaluto siya. Sabi niya, bigay mo sa akin ng mga listahan ng menu mo at mapapaluto kami. At nituwan-tuwa ako kasi doon sa tinita ko, ibig ko sabihin, ang hiningi ko kay Lord sasapat doon sa pangangailangan. Pero sobra-sobra yung ibinigay niya ng blessing sa amin. Nabayaran ko lahat ng mga bayarin ko. Tapos, bagyo pa nga nun may luto ako. Bahala sa amin. Nakiusap ako sa kabilang kalsada. Tumawid kami. Tinawid ko lahat ng pinamili ko. Kasi hindi na pwede niya atras yun Napamili na yung mga karne. May nagpagandang loob naman sa amin na, sige tayo, dito ka na magluto. Nasa doon ako nagluto sa kanila. Tapos noon, may mga sumunod pa. Kaya, na-amaze talaga ako sa kabutihan ni Lord kasi hindi niya kami iniwan, hindi niya kami pinabayaan. Kapag tapat ka kasing nanalangin at humingi sa Kanya kung kailangan, talagang ibibigay niya. Ayun na po. Yun, salamat po. Kaya pong kasi message, na pong panalangin. Salamat din po sa ating pong buhay. Sana po kung sarili, dapat sa kanya pong pag-iingat araw-araw sa pagbabiyahe, sa kampal, siyempre po. Dito sana pong may bakit, sana pong kalakasang binibigay. Tuloy po ang Diyos sa aking buhay. Okay, sige po sana pong ang God's message. Yan. Noong na po ay hanggang na po. Bali, kaya po ay nakabigit po ng mga 2 weeks. So malamang dyan, kung nakaready ka na sa inyong God's message. Amen. Sige po. Tinunod po po rin ang Panginoon sa kanya pong buhay, pong speaker, Brother John Stephen Kurtz. And magandang gabi po sa ating lahat. And isa pong karangalan dito na makapag-share po ng salita ng Panginoon dito sa po. Sige po, tayo po ay mag-start na po sa ating pag-aaral.
I-open natin po ang Bible sa mga awit 46 verse 1 and 2 po. Ayan po, ang sabi po dyan, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Sa ito po, di dapat matakot, mundo'y mayanig man kahit sa dagat ang bundok at mabuhay. Tayo po yung sandaling na Lord, dun sila pinupuri ka na pinapasalamatan sa gabing ito, Panginoon Lord, na kami nagsama-sama, Panginoon Lord, dito ngayon sa yung bahay sa mga Panginoon Lord, na Panginoon Lord, kami makilangin na ang mapag-aralan namin ngayon na salita ng Panginoon Lord, na ito po na sa puso namin, Panginoon Lord. Ito po ang namin sa pangalan ng Jesus. Okay, ang title po ng ating pag-aaralan is Diyos na kanlungan sa gitna ng gusto. Kasi, pa-bless po. Ayun nga, sakto po ito sa yung tinestimony niya, Nanay Judy Day. Akala ko nga yung message niya, yung may message din. And pinapahayag na talata nito na ating Diyos ay narito, nandiyan lang palagi in times na kung tayo ay nangihina. He's always there. Alam ng ating Panginoon lahat ng nangyayari sa ating buhay. Lahat tayo ay dumadaan sa mga unos ng buhay. Bigyan ng unang example is problema sa pamilya. Sino po dito walang problema sa pamilya? Taas po ng aming kamay. Bibigyan po ng problema. Ayan po, sige po, alam niyo po, medyo bata pa po, akala ko, problema lang po sa pamilya is yung parang parang away-away bata lang. Pero nung tumanda ako na pag-explore ako na nalaman ko na is malawak pala problema sa pamilya. Hindi lang po ito yung away bata lang. Ayan. Mas worse pa po pala, dumarating na sila sa time na bakit sila dumarating sa time na nagpapatayan sila. Isa yun sa problema sa pamilya. Bakit sila dumarating sa time na nagkakaroon na patayan sila dahil sa agawan ng mana, agawan ng lupa. Ito yung problema na karamihan sa ibang yung agawan ng mana at agawan ng lupa. So, tayo naman, wala naman po siguro tayo maraming lupa dito. Lupa sa pasalapas. Ayun po, isa po yun sa mga problema. Okay, sa kabuhayan naman po, isa rin po yung problema. Kabuhayan. Ano ba ang karaniwang problema sa kabuhayan? Mahina. Walang benta. Kasi paano mo mapapaikot yung tindahan mo kung walang bumibili? Walang benta, lalo na ikaw ay nangungupahan lang. Isa sa mga problem sa mga negosyo. Pero alam niyo po meron pong business na malago, angat sila, malago na sila yung business nila. Pero meron silang problema. Alam niyo po ba yun? Kung tatanungin niyo po ako kung ano yun is, hindi ko pa din alam sa ngayon eh. Hindi, ito po. Testing ko lang po kayo kung nakasunod kayo sa message. Yan. Di ba? Ito po isang karaniwan na problema sa isang business na malago na nawawala sila sa Panginoon. Yun. Amen po ba? When times na yung business na punilis, nandun
nandun na sa times na lumulubog na sila. Lumalapit siya sa Panginoon. Na, Lord, tulungan mo ako sa aking business. Then, nung sinagot niya ng ating Panginoon yung mga prayers niya, umangat yung business mo, yumaman, dumating ka sa time na nakakalimutan mo yung Panginoon. Baga, nakapokus ka na dun sa business mo. Nakakalimutan mo na pasalamatan ng Panginoon. So, ayun na, isa pong problema po yan. Okay? Okay, pangatlo po ito. Kalusugan. Isa rin po ang problema natin yung pag may sakit ka na malala, hirap ka po magpagamot sa ospital. Bakit? Ang mahal po magpagamot sa ospital. May stress ka pag nakita mo yung bill, di ba? Ang masakit pa nito, may sakit ka na. May sakit ka pa sa bulsa. Tapos, masakit pa yung makikita mo yung bayari. Mayroon mga tao na nagpapagamot sa ospital na dumarating po sila sa time na bakit ba tayo pupunta sa ospital para magpagamot? Pero nung makita nila yung bill nila na example lang to, ang bill nila is 1.3 million. Wala kang negosyo, wala kang ayos na pinagkakakaan, di ba? So, paano mo mababayaran yun? Siguro yung mga ibang pasyente naisip ka lang yung sumuko na lang. Gusto niya na lang matuluyan. Ayun, so meron naman na kahit gaano kakayaman, kahit gaano karami ang iyong pera, hindi ka gagaling. Hindi ka kayang pagalingin ng gamot, hindi ka kayang pagalingin ng science or ano pa man. Kaya sabi ko sa title na ating pinag-aaral, Diyos nakanlungan sa gitna ng Diyos ng unos. Sa Diyos tayo lumapit, mga kapatid, kahit 1,000 unos pa yan, danasin mo. Basta kasama mo ang Diyos, hindi ka matatatakot. Amen? Masugatan ka man, nandiyan ang Diyos para pagalingin ka. Amen? Mapagod ka man, nandiyan ang ating Panginoon, ibigyan ka na kapanginahan. Amen po ba? Ang Diyos ang ating kanlungan. Sa matibay na lugar kung saan tayo tumatakbo kapag tayo pagod, sugatan o takot. Siya rin ang ating kalakasan. Kapag tayo mahina, siya yung nagbibigay ng lakas na hindi natin kayang gawin sa ating sarili. Ang ating Diyos sa ating kalakasan. At higit sa lahat, lagi siyang handa. Hindi kailanman uli o absent sa panahon ng kagipitan. Palagi siyang nandyan. So, hindi ka nag-iisa. Kaya mga kapatid, hindi tayo nag-iisa. Saan man ipalot tayo ng mundo, gabundok man ang iyong problema, as long na tayo ay tumatakbo sa Panginoon, hindi tayo nag-iisa, manatili tayo sa Kanya dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen po ba? Ayun lang po. God be the glory po. Okay, salamat po, Brother Jen. Kung nakabili niyo po ang topic, yun ba itong part 2 sa next Thursday? Sinakabili. Basta salamat sa Panginoon Diyos sa kanyang pong paalala sa atin. Tuloy ang panimera tayong Diyos na kanlungan, kalakasan at kapigit pong sandigan ng buhay po natin. Sige po, yun sa kanang pong tagalikong ng handog, ito ay ipagod ng kanyang pong kapatid na Sister Leonie Santos.
natin ang ating mga handog. At sa mga nasa langit, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at mga kasalanan na gawa sa araw-araw, Panginoon. Narito po ang aming handog na para sa aming mga gawain dito sa Iglesia. Ikaw po, Panginoon, ang magpuno ng kulang man ang aming mga handog. Mas masampot at palain ang aming mga, ang lahat ng kapatiran, Panginoon, ay mas masampot pagpalain ang kanilang mga pinagkukunan ng kabuhayan, ang mga negosyo, ang mga trabaho, Panginoon, ano ba po ang mga resources na mayroon kami na pinagkukunan ng aming pagkabuhayan. Ikaw po ang magpuno, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng siksik-liglig na umaapaw sa aming mga kabuhayan, Panginoon. Patawarin mo po ang bawat isa. At nawa po, Panginoon, ang handog na ito ay magamit po namin sa ikalalago ng iyong salita sa lugar po ito ng pagkakas. Salamat po, Ama. Patuloy mo po kaming gabayan ng iyong mga salita sa araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Announcements po tayo. So next po natin, ito nga po sa Iron San Isidro Worship Service every Sunday po ito at 2 p.m. Ito po next po natin midweek service, ayan, sa August 7. Speaker Sister Susan Losada, Worship Leader Brother Ray Losada, Usher Brother Ray Acosta, Testimony Brother Boy Adrian. August na po tayo. Ang ito ng panahon, ang bilis para kailan. Next na sa Ligo po, August 3, Speaker Pastor Renato Duran, Presider Sister Cristita, Opening Prayer Sister Susan, Worship Leader Brother John First, Tithe Offering Punishment Sister Maricar Patricio, Usher Sister Mary Jane Pagano, Flower Sponsor Garza Family. Next po, Life Group Mentoring Men's Group, ito po ay tuwing Wednesday at 7 p.m. Pagdating po sa Women's Group, ito po ay tuwing Friday at 6 p.m. So bukas, meron po kayong mentoring, mga kabaihan. Dolly Watch po natin sa August 2, ito po ay Sabado at 5 o'clock na umaga. Next po sa ating pong ITA mission. So, tingin nyo po kaya po tayo kung makapunta po sa ITA. Pino po bang Sabado or too far na po siguro yung pong schedule. Yan, kung kailan yung mga kapunta. Next po yan, we are blessing to the next generation. We are looking for generous sponsorship to support our growing kids ministry. Your help will go a long way in providing fun activities that teach children about God's love. So, ito nga po isa pong CD, kung pumanas po magbigay ng mga kailangan po nila, mga food, din pong cash. Next po, NCR1 Calcab, yung kanila pong team ay rooted and radiant, healthy well-being. Yung date po is August 23, ito ay Sabado at 8 to 11 o'clock. Yung venue ay Ayagang Montalban. Meron po siyang rest fee na 50 pesos. Or August 9 po at 8 na for correction na po ata po yung no? August 9 po ito. So second Saturday po ng August. Ayan. Salamat po for the correction. Next po naman po sa gawain po ng YWAP and CR1, devoted, going deeper in discipleship and ministry. Yung date po is August 25, 9 o'clock to 4:30. So po sa IRM Ministries, Marikina, na pong reg fee na 150 sa mga atong mga pag-reg at 175 po for the walk-in po natin. And next po, yung magawain din po ng youth, yung move po nila, yung kanila pong date po ay nabugtulan ng September 27, to Jasmine, yung kanila pong date. So, yung mga pang sa lugar po nila sa IRM Ministries, Guyo, Santa Maria, Bulacan. Okay, salamat sa Panginoon. Siyempre, magsitayo na po sa kung pamas po natin gawain. Abitin po natin in Christ alone. Hallelujah, Lord.
Panginoon, muli kami ay papasalamat po sa gabi ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mga salita na nagbibigay sa akin ng encouragement at patnubay, Panginoon. Salamat din po sa mga kapatid na inyo pong ginamit sa gabi pong ito. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatid na nakadalo. Dalayan ko, Ama, ang inyong patuloy na pagpapala po sa amin, sa bawat isa, maging sa aming mga kapatid, Panginoon, na hindi po nakadalo sa gabi pong ito. Patuloy po nilang maranasan ang iyong biyaya, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. At Ikaw, Diyos, ang patuloy na magpalago sa aming mga pananampalataya sa lahat ng mga challenges, Lord, na mayroon ang aming pong mga kapatid. Salamat, Lord, sa katagumpayan na ang aming mga kapatid na hospital ay nakalabas na. Tunay yung Diyos na kayo ang tumulong sa kanila, Panginoon. At muli ay Ikaw, Panginoon, ang aming pong pinapangalan. Sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa Diyos ng walang kapintasan at ng may malaking kagalakan. Sa ating Diyos natin tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kaniyang kapurihan, karangalan mula pa noong una, ngayon at magpakailan pa man. Ang lahat ng nagmamahal sa Diyos magsabi na Amen. To God be the glory, Panginoon.